Okay, good day to everyone. Today's discussion is all about this LCD with an I2C, no? Dagdag na natin tong LCD na to sa mga gagamitin ninyo doon sa mga susunod ninyo na activities, no? So, kung gagamit tayo ng um, serial monitor, so kung anong lumalabas sa serial monitor, dito nyo na palabasin sa screen ninyo. No? So madali lang naman yung connection ng LCD natin, no? So kung mapapansin nyo dun sa likod, ayan, ang nakalagay sa kanya is um, ground, VCC, no? Serial data and serial clock. SDA, serial data, at saka SCL, serial clock. Saan ba natin i-connect tong apat na to doon sa ating controller? I-connect natin yan sa GND, no? Yung ground natin, no? Yung VCC naman natin, connect natin yan sa positive. Ano positive? 3 volts ba sir? Or 5 volts? So, connect natin yan sa 5 volts, no? 5 volts ang working voltage ng ating LCD. Eh, yung CDA or yung serial data, saan natin connect? So, connect natin yan sa A4. Eh, yung serial clock saan? Sa A5, no? Yan. Sa A4, dito, A4, ito yung serial data. Ito naman yung A5 para sa serial clock. So let's go to our main screen, no? Na nandito yung ating, ayan. Kita na ba ito? Kung mapapansin nyo, itong activity na to, ito yung dadagdagan natin to mamaya para yung lumalabas dun sa potentiometer value, no? Ay papalabas natin dito sa LCD screen. Pero ang gagawin natin ay hindi na yung value na 255. Ang gagawin natin is gawa tayo ng computation. Paano natin makukuha yung 255 is 100% brightness, no? Or 100%. Tapos yung 0 is 0% brightness, no? Dagdagan lang natin ng konti to later. Ang pag-usapan muna natin ngayon is paano ba nagpa-function yung LCD na ito, no? So, ang gagawin natin ay kailangan nating mag-include ng library, no? So, we go to tools, ayan. Punta tayo sa tools and then manage libraries, no? Or pwede nyo i-click yung Control Shift I, no? So, i-click nyo yan, lalabas na yung sa library. Kailangan nyo ng internet, no? Pagka ida-download na yung sa library, no? So, ano ba yung library na ida-download ninyo? Yon ay yung um, liquid crystal underscore capital I squared or 2 and C. No, yun yung hanapin natin dito sa library manager natin. Ito yon, no? So, pagka nag-update na siya, so hanapin natin yung liquid crystal tapos underscore shift I to C. Yan. Pag nakita niyo yung liquid crystal I2C, installed na siya. So, pag hindi pa naka-install sa inyo, you need to install that kasi hindi natin siya may include sa libraries natin pag gagamitin na natin siya. Paano ba natin i-include yung liquid crystal display? So, ganito natin siya i-include, no? So, we need to put hash include. Dapat mag-happy color siya. Ayan, happy color na green siya. And then, greater and less than, no? Doon sa greater and less than, ilalagay natin dyan yung liquid crystal natin, no? So, ilalagay natin dyan. Dapat mag-happy color. Uh, liquid crystal. Liquid crystal underscore I2C. Capital I, 2, and C. Yan. So, nag-happy color yung I2C natin, no? Happy color, .h pala yan, .h, no? So, kailangan ganyan yung pag-declare natin sa kanya. So, hinash include natin yung liquid crystal underscore I2C. So, nag-happy color na siya. Then, we need to declare natin yung address, no? Underscore CL. I-declare natin siya as LCD. Then, open and close. Yung address niya is 0x27, no? Tama. And then, declare natin yung pinaka-column, number of columns natin, and number of row natin. Then, close natin yan, and then, yan, semicolon natin siya. Gagawin natin itong pillars na to.
So sa void setup, we need to declare the LCD dot begin. Dapat mag-happy color siya. Yung 16 by 2, no? Then after natin LCD.begin, kailangan natin i-initialize si LCD, no? In, in. Yan. Tapos open and close lang tayo. Open and close parenthesis and then semicolon. So na-initialize na natin siya. Then buksan natin, i-set up din natin yung LCD dot backlight, no? So si backlight. Dapat nag-happy color siya. Open and close and then semicolon. So ilagay natin dito sa void loop yung gusto nating lumabas doon sa ating LCD. So ano-ano yun? So we need to clear out muna yung ating LCD natin. So LCD uh, LCD dot clear, no? I-clear muna natin siya. Happy color dapat yan. Then semicolon, no? And then LCD dot iset natin yung cursor, no? Cursor. Iset natin yung cursor, no? Ganito yan. Mapapansin ninyo, ayan, may nakikita kayo na ito yung row natin, ito yung column natin, no? Pag sinabi natin set natin yung cursor sa 0, tapos 0 din yung row. Okay? So pag tinype natin yan, halimbawa, sinet ko yung G dito sa E. Gusto ko magsimula yung name ko dito. No? So isi-set ko yan ng 0, 1. So 1 yun, no? 1, comma. So nasa ang row ako. Nasa row 0 ako, row 1. Row 0, row, ayan, parang nakikita sa screen. Row 0, row 1. So isi-set ko yan ng 0, no? And then, close parenthesis, semicolon, no? Ano yung isusulat ko sa kanya? So, ano ipiprint ko sa kanya? LCD.print, no? Magsimula siya doon sa, ayan, yung G na to magsisimula dito, ayan, lilipat siya doon, no? So, ano isusulat natin? Usually, nag-string tayo dito, pero ngayon, hindi muna. So, halimbawa, all caps natin yung name ko. Yan, yan, yan. Okay? So, yan. And then, gusto ko ulit magsulat dun sa pangalawang row. So, ang gagawin natin, Control V, cursor ko ay 1, pero yung row ko ay 1 na, no? Ang cursor ko dito ay, yan, sulat natin. Nakikita ba? Ay, nako po, hindi pala nakikita. Type ako ng type. Ayan. So, ang tinype natin kanina, no? So, we clear out the LCD. Clear out muna natin siya, no? Wala tayong nilagay na values. And then, we set the cursor, no? Na 1 and zeros, no? Ayan. So, nagbagal na naman yung aking. Ayan, yung aking. Ayan, yan. Real time ulit. So, pag sinabi natin, ito pag sinabi natin 1, kasi nagsimula yung G na to sa 0. Kung 0 yan, 0 din ito, no? Ito, 1. So, ito, 0, 1, 2. Okay? So, this one is the column, this one is the row. So, pag nag-set up tayo set tayo ng cursor, nauuna yung pagsiset natin sa column. Tapos, sumunod yung row. No? Yung row 0, yun yung pinakataas. Yung row 1, yung second. Okay? So, in this case, type natin to. Ayan. Then, so we try to upload, no? Cancel. Actually, kanina nagawa ko na to. So, ang gagawin nyo na lang is, pag-iisipan ninyo kung paano ninyo mapapalabas yung gagawin ko. Hindi ko napapakita yung pinaka-sketch sa inyo. Mapapansin nyo para siyang nagbi-blink, no? Anong kulang natin? DT equals 200, 250. So, ang gawin natin dyan, delay tayo, no? DT. Okay.
So, let's try. Kung mapapansin nyo, para siya nagbiblink. Oh. Yan, nagbiblink siya. Ayan. So, ang gawin natin, upload natin. Sobrang bilis kasi, no? Control U, and then escape, no? Yan, Jerome M, no? So, nagsimula tayo doon sa pangalawa, no? 1, di sa 0, no? Okay, let's try to upload. Compiling sketch na tayo. Ayan, so, ayan, wala na siyang blink, no? Yan, okay. So, doon sa likod, kung mapapansin nyo, merong pihitan dyan. Ito. So, pag pinihit nyo yan, mapapansin nyo yung brightness and contrast. Off ko yung light. Off the light. Yung brightness and contrast. Ayan. Ayan, mapapansin nyo yan. No? Okay. Yun. Jerome Meneses, no? So, anong conclusion natin dito? So, we need to hash include, no? Yung ating liquid crystal display, I2C, na merong I2C. And then, lagi natin tandaan yung, yung pinaka I2C address natin na ginamit is 0x27, no? And we declare the column and the row, no? Dun sa ating liquid crystal I2C. Then, we put a delay kasi pag walang delay yan, sobrang bilis magre-read ng memory para siyang nag-flicker, no? And then, dun sa void setup, we need to include the LCD, no? Um, i-declare natin yung LCD dot begin, no? Ibibigin natin yung row and column as well as i-initialize natin and i-on natin yung i-declare natin yung backlight, no? Ayan. Dun sa void loop naman, i-clear natin yung LCD muna natin, and then isi-set natin yung cursor. Except for example, gusto natin 0 yan. Ito naman ay 0 din. Yan. Pwede ba yan? Palagay nyo ano mangyari pag in-upload ko siya. Okay? Okay, very good. Ang mangyayari ay, try natin i-upload, uusad yung pangalan ko doon sa kaliwa. Tingnan natin kung ano mangyayari, kung uusad ba. Okay, umusad, pakaliwa. Okay? Ayan, umusad siya ng konti. No? Pakaliwa. Okay? Maliwanag ba tayo doon? Ayan. Di ba ang piniprint natin dun sa ating activity is um, yung piniprint natin dun sa ating activity ay ito. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa activity natin na to, ang piniprint natin is yung potentiometer value. No? Okay? Potentiometer value na nanggagaling kay LED value. So ang gusto kong gawin ngayon, hindi na tayo gumamit ng kasi pag try natin i-upload ito ha. Ayan, sa content din, upload natin. Okay, so ayan, no? Meron na tayong gawin natin yung delay time, no? Ayan, tapos buksan natin yung serial monitor. Okay. So, potentiometer value is 0, no? Pag 0, pag 0, wala siyang brightness, no? So, pag tinodo natin yan, 255, no? 254, so maliwanag na maliwanag yung ating LED. Pag hininaan natin siya, ayan. Okay, hininaan. Tandaan. Hanggang sa mag-off siya. Ang gusto natin gawin is level of brightness ang gawin natin sa kanya. Ang gawin natin sa kanya is i-modify natin tong code nyo na to. Okay? I-modify natin to. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-modify as well as pag dun sa mga susunod natin na mga activity like yung sa if, no? Kung meron man tayong lumalabas dun sa serial monitor, ang gusto kong gawin ninyo is may modify nyo na rin yung mga activity na gagawin ninyo. No? So, paano ba yung gagawin natin dyan? So, syempre, labas natin yung kanina, yung ginawa natin. No? Na simple code, ayan. Para mabilis na lang ako, kukopyahin ko yung mga nilagay ko, in-include ko, at ilalagay ko dito sa code ninyo na to. No? Ayan. And then, yung dineclare ko sa void, para matulin lang tayo. Yung dineclare ko sa void setup, ayan. Ilalagay ko din dito, no?
Dadagdag ko lang. At yung dineclare natin sa void loop, ilalagay ko rin siya dito sa void loops. Dito na siguro sa una, no? Yan, now. Okay, so basahin natin yung code, no? Kailangan marunong na tayo magbasa ng code. In this case, yung code natin, mali-mali pa. No? Maling-mali pa. Okay, so ang gagawin natin dito ngayon ay maglalagay tayo ng another float. Kasi ang gusto nating palabasin dito sa LCD natin ay hindi yung potentiometer value. Okay? Pero sige, subukan muna nating palabasin yung potentiometer value. For example, no? Ipiprint na, nakaprint tayo sa LED, no? Sa LED value, no? So, ang gawin natin dyan ay copy natin to, lagay natin dito sa Jerome. No? Yan. Ang mangyayari dyan is value, no? So, ang gawin natin dito ay P dash value is, no? Ipakita natin yung value. So, nag-start siya sa 0. Ayoko siya. Siguro, wag natin siyang start sa 0. Or sige, try muna natin start sa 0, pero mamaya gitna natin siya. Okay? So, ang gawin natin sa value, potentiometer value is, no? So, is. So, ito yung piprint niya, value to. So, dapat LED value to. No? Pag piniprint natin yung from value, hindi natin lalagyan ng, hindi natin lalagyan ng quotation. Kasi pag nilagyan natin ng quotation yan, ipiprint niya yung LED value na word, na letters. No? So, let's try to upload. No? Okay, nandun naman siya sa, yan. Hindi na natin kinode kasi ito rin naman yung code niyo dun sa dimming, no? Dimmer, no? Ah, ano nangyari? Ayun, mali. Ito. Dapat ito ay wala dito. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung mag-upload. Done upload. Ayan. Nag-upload siya. Yun. Fee value is kung ano nakikita natin sa serial monitor na to. Yan. Yun din ang nakikita natin doon. Magkapareha sila. No? So, kung taasan natin yung value, tumataas siya ng 255. Ayan. Okay? So, anong ginawa natin, no? So, LCD clear, i-declare natin siya. LCD begin, no? Yung ating column and row, no? And then, we initialize the LCD, no? Then, dineclare din natin yung LCD backlight natin para mag-on siya, no? Mag-serial.begin tayo kasi ginamit natin serial monitor. We declare the pin modes sa input and then yung output natin para sa green pin, no? Activity for the dim, no? Ito yon, no? And then dito sa void loop naman, ang ginawa natin is we clear out the LCD muna and then we set the cursor kung saan natin isi-set ang cursor. In this case, nandun siya sa pinaka dulo. Ang gusto natin gawin is sabihin natin na mag-adjust tayo ng 2. Sabihin natin magiging 2 ito. Tapos yung dito naman ay sabihin natin lagay natin siya sa 6, no? So tingnan natin kung gigitna ba yan. Kung gigitna ba ito. Tingnan natin kung gigitna, no? So, potentiometer value is, no? Yan, done upload. So, gumitna na yung ating, yan, gumitna na yung ating cursor, no? Yung ating, yung ating character doon sa LCD natin. So, pag binababaan natin siya, yan, humihina siya, sumasabay yung LED doon sa lakas and doon sa value na 255. Okay, ito ngayon yung gusto nating gawin pa, no? Ang gusto natin is hindi na yung number na or yung count na 255 na value yung gusto nating makita dyan. Ang gusto nating makita dyan is LED brightness level is. Yeah, parang ganon. Pagka 255, 100% ang lumalabas. Pagka 0, 0%. Okay? So, mag-a-add lang tayo ng ano dyan. Mag-a-add lang tayo ng float. Just like yung ginawa natin dito sa LED value. No? So, class, dapat naintindihan nyo na. No? Naintindihan nyo na yung pinagagagawa natin. No? Sa dami ng activity na ginawa natin. No? So, ang gusto natin gawin dyan is yung bright level. No?
no? Gawa tayo ng float ng bright level. So si bright level ba ay merong value? Wala siyang value, no? So control V natin, si bright level equals ano? Gagayahin lang natin yung ginawa natin dito, no? In that case, kukunin natin si LED value, si LED value, ikakopy natin siya, no? Control V, no? Then divide natin siya sa 255 dot, no? Yan. And then i-multiply natin siya sa 100, no? Kanina ang nakukuha ko, nag-divide lang siya, no? So nagkakamali yung ano ko, yung pinaka output ko doon sa ating serial, no? No? Which is ang gusto nating lumabas na doon sa screen ay hindi na 0 to 255, no? Kundi yan ay ano na, brightness level, no? So ang gagawin natin dito sa print 1, no? Ang gagawin natin sa print 1 ay nasa cursor 0 siya. And then, ang lalagay natin dito ay LED bright level. Pag binilang kasi natin yan, kasya naman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 characters. So, kasya naman yan. Kaya 0 natin ilagay. No? And then, if i-print natin ay sino? Hindi na si LED value. Kasi si LED value, 0 to 255. No? Pero si bright level, ang lumalabas na dyan ay ano, 0 to 100. No? 0 to 100 na siya. Bakit 0 to 100? Because sabi natin dito, i-divide natin yung nakukuha natin na value from 0 to 255 sa 255 and then i-multiply natin into 100. So, ang makukuha natin noon ay meron ng percentage, no? Kung 90%, no? Ganun ang mangyayari, no? After that, so ilalagay natin si brightness natin sa 6 and 1 and then magsiset cursor ulit tayo, no? Para kay Control C, no? Control V. Magsiset cursor ulit tayo at ilalagay natin sa 11.1. Tapos, isusulat natin dito is percent, no? So, quotation, percent, then close quotation, no? Double check tayo. So, pag binasa ulit natin, void loops, so sinulat natin, sinet cursor natin, 00, nasa pinakauna. Ang nakasulat dyan sa pinakauna is, ayan, LED bright level, no? Tapos, si bright level ay magsisimula sa number sa column 6, no? Yan. Tapos, ang isusulat niya ay yung level, yung bright level na nakukompute natin dito, which is this one is a float, no? Okay. Hindi na to yung makikita natin sa serial monitor, serial print, no? Serial monitor ay ito pa rin. Pero ang nakikita natin sa LCD ay ito na. Okay, so let's try to upload kung okay siya. Okay, zero muna natin siya, yung percentage. Let's see. Okay, yun. Upload. Nag-upload siya. Okay. So, LED bright, no? Level, no? 0%. So, 0%, walang ilaw yung LED natin. So, pagka nagtaas tayo, ayan. Okay. So, tama na siya. Pero iba yung lumalabas sa serial print natin. Ang sa serial print natin, serial monitor natin. Nasaan yung serial monitor? Ayan. Lumalabas sa serial monitor natin ay ito, no? Ayan. So, ayan. Doon sa mga susunod ninyo ng mga activity, so definitely, kailangan nyo nang mag-incorporate ng LCD. No? For example, doon sa iba nating activity, kung ano lumalabas doon sa serial monitor, ganun din ang palalabasin ninyo sa ating LCD. Basta't kasya. No? Basta kasya. Okay? Ayan. Okay. May question ba tayo? Okay. Ayan. May tanong, raise lang ng hand, no? Huwag mahiya, no? Kung may tanong,
Huwag mahiyang magtanong. Okay? So, thank you very much for listening. So, stop recording na ako ha. Okay, thank you.